Nandito tayo para saksihan ang paglilitis sa nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Napakalagang isang hinaharap ng nasasakdal sapagkat mabibigyang linaw na ang punot dulo ng himagsikang sinagawa ng mga Pilipino laban sa Espanya, na siyang kinauutangan nila ng loob sa pamulat nito sa kabiasnan ng kanilang sariling bayan. Ang iyong mga akda na no limitang hirep, el filibusterismo, anotasyon ng Pilipinas, at ang walang tigil na pagpapalabas ng polyertos ay kumakalaban sa mga relihiyon, sa mga praile, maging sa bansa na sa Espanya. Dahil na rin sa iyong mga aklat, ay naimpluwensyahan mo ang iyong mga kababayan na tumalikod sa kanilang mga paniniwala at tumalikod sa gobyerno ng Espanya. Itigil ang revolusyon! Mabuhay ang Espanya! Viva de España! Viva! Silensyo! Magsitigil! Hindi dapat magdadalawang isip ang korteng ito na sabihin si Dr. Jose Rizal nga ang utak ng revolusyon. Nagpapanggap lamang siyang tagapagtanggol ng kanyang mga kababayan, subalit siya ang pasimuno ng himagsikan. Kaya nararapat lamang siyang parusahan ng kamatayan! Parusahan siya! Dapat siyang mamatay! Mabuhay ang Espanya! Viva de España! Maraming taon nang lumipas at kilala na ang pangalang Rizal sa pagiging rebelde. Siya ay ang naging simbolo ng himagsikan, ngunit sa anong paraan? Gumawa ba siya ng aksyon na nagsalita tungkol sa naghihiwalay na Espanya at Pilipinas? Ginusto ba niyang magpasimuno ng laban at sirain ang kanyang sariling bayan? Siyempre hindi. Kahit pa sinulat niya ang nobelang No Limitang Hirep, El Filibusterismo, kung saan ipinakita ang kawalang respeto sa Espanya at simbahan, ang mga librong ito at iba pa niyang akda ay kabilang lamang sa kanyang adikain na mabigyan ng pantay na harapatan ang lahat ng mga kababayan at mga dayuhan, pati na rin ang pag-asa na balang araw ay magiging malaya rin ang Pilipino sa kamay ng Espanya. Kayong mga nakakakilala kay Rizal at para dun sa mga nakakakilala sa kanya, sa mga sabi-sabi at yung mga may galit kay Dr. Rizal, kayo lang ang dahilan kung bakit hindi mabigyan ng tama at pantay na paghusga si Rizal. Walang ebidensyang makapagtuturo sa ganong pangyayari. Sapagkat taong 1872 ay nakakulong siya sa dapitan at pinagbawalang magsulat o magsalita na may kaugnayan sa politika. Maaring nagkaroon siya ng komunikasyon kay Don Pio Valenzuela ng nakaraang Hulyo, pero walang karapatang parusang maaaring isangka sa kanya. Ano ang iyong sadya sa pagbisita sa akin dito, Dr. Valenzuela? May nais ka bang ipagamot? Hindi tulong na medikal ang kailangan ko, Dr. Rizal. Ang totoo ay, pinapunta ako dito ni Supremo. Supremo? Si kasamang Andres Bonifacio, gusto niyang sumama kayo sa isang malakihang pag-aalsa na magaganap sa iba't ibang panig na bansa. Kayo at ang iyong sinulat ang nagbigay lakas sa aming himagsikan. Kayo ang naging gatong sa namamatay na apoy ng aming pagkikipagtugan. Ngunit hindi pa tayo handa. Ano ang magagawa ng inyong mga sandata at sa bangit at kanyo ng mga Kastila? Kung dadanak din lamang ang dugo, tiyakin muna natin na may laban tayo. Kailan tayo magiging handa? Kung patay na tayo, pagpaumanin mo, Dr. Rizal, pero kailangan namin kayo. Sumama na kayo sa amin, tutulungan namin kayong makatakas. Nakapagbitil na ako ng aking salita. Hindi ako tatakas. Pero Dr. Rizal, Dr. Valenzuela, wala akong balak sumali sa revolusyon.
walang kasalanan si Dr. Rizal, kaya hindi maaaring maparusahan siya ng korte. Ang tanging hatol na inihiling namin na naayon sa batas ay not guilty. Ipinapanalangin ko na sana, lalo na sa mga nandito ngayon sa korte, ay wag sana nating husgahan si Dr. Jose Rizal E. Alonso, base sa paghihiganti, ngunit base sa hustisya. Tapos na ang aking pahayag. Dr. Rizal, bilang nasasakdal, nais mo bang dagdagan o bigyan pa ng pagpapaliwanag ang iyong depensa? Hinggil sa pag-aalsang naganap noong ika-6 ng Hulyo taong 1872, wala akong kinalaman sa anumang revolusyon. Totoong kinausap ako ni Dr. Valenzuela, subalit pinayuhan ko siya na huwag gawin ang pag-aalsa at hindi ako umanib sa anumang samahan. Ginamit nila ang aking pangalan ng walang pahintulot. Ang tanging hangad ko lamang sa aking bayan ay kalayaan, ngunit hindi sa paraan ng revolusyon, bagkus sa paraan ng paggamit ng edukasyon. Yun lamang po at maraming salamat. Narinig na ninyo ang panig ng nasasakdal at ng mga tagapag-usig. Tapos na ang pag-uusig. Maaari na kayong umalis. Magandang umaga sa iyo, Dr. Rizal. Nandito na ang hatol mula sa hostel. Mga walang iya sila. Niloko nila tayo. Hindi man lang nila tayo binigyan ng tamang pagkakataon upang makapag-usig. Tabil, kumalma ka. At bakit ka natatawa pa dyan? Hindi makatarungan ang kanilang ginawa. Bakit ikaw pa itong galit? Ako naman ang mamamatay. Babalik na ako sa Espanya. Bibitin na ako sa lahat ng aking tungkulin sa gobyerno. Pero bakit? Sapagkat ako'y nahihiya sa iyo, pagkat ako'y isang Kastila.
isang hinaharap ng nasasaktan sapagkat mabibigyang linaw na ang punot dulo ng himagsikang sinagawa ng mga Pilipino laban sa Espanya na siyang kinauutangan ng loob nila sa pamulat nito sa kabiasnan ng sariling bayan. Sobrang mong ganda talaga, di ko